The doc is in. Ngayong araw, maswerte tayo na mapaunlakan ng ating guest doci. Ipapakilala ko lang siya. Si Dr. Eliza Saliao ay isang senior resident ng Family and Community Medicine sa Jose Reyes Memorial Medical Center. So welcome po, Doc. Hi, Hello. magandang umaga. Ayan. Pero madilim na. Yes, So, ni-record namin 'to sa hapon. gabi. Oo. So, yung pag-uusapan natin ngayong araw ay yung kahalagahan, ng family and community medicine. So, meron lang akong ilang questions dito, Doc. May gusto pala kayong sabihin bilang pagpapakilala sa iyong sarili? Yun nga, senior resident ako ng family medicine dito sa Jose Reyes. So, nag-start ako dito noong 2022 sa kalagitnaan ng pandemya. Before that, nag-internship ako sa Chinese General, isang private hospital, Chinese General Hospital and Medical Center. And before that, gumraduate ako sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center ng Doctor of Medicine. So, yun. Private hospital din siya. So, ay siguro magiging importante din siya sa punto ng diskusyon mamaya, yung pagkakaema na yung ma-highlight siguro yung sistema ng pagkakaiba sa isang private at sa isang public or government hospital. Okay, so bakit po family and community medicine yung napili ninyong field or expertise? Yung napili ko kasi ano kasi ako first generation doctor. So, syempre yung katulad sa mga co-doctors ko na first gen ng pamilya na pinagkokonsultahan. So, nag-iiba-iba yung edad ng mga yan, iba-ibang age group, iba-ibang sakit. So, isang malaking bagay sa akin na nakapag-engganyo na mag-family and community medicine is that, kasi sa family medicine, yung scope ng specialty namin is all ages, all sexes, each organ system, almost every disease entity is napag-aaralan namin. Lahat kaya namin. So, yun yung nakakaiba sa family medicine siguro, no? Lahat kaya, lahat pwedeng puntahan, yun. Yun yung talagang isa sa malaking factor kaya nag-family medicine ako kasi yun nga, lahat kaya kong i-manage at alam ko din kung hanggang saan yung kakayanan ko bilang family medicine doctor, alam ko kung kailan magre-refer. Lalo na pumapasok na dyan yung strengthening ng primary care sa community level. So, malaking tulong yung magiging expertise ko kung sakali man pagkatapos kong gumraduate, makatapos ng family medicine residency. Okay, sige, salamat po dun. Ngayon punta na po talaga tayo sa meat ng ating interview 'no. So, nasagot niyo na yung ilang factors kung bakit, family medicine talaga yung pinasok ninyo. Pero sa tingin niyo po, ano yung, role ng family doctor and community medicine sa healthcare in general po? Siguro pwede tayong bumalik doon sa tinatawag natin na textbook definition ng family and community medicine. So, ang pinagkaiba talaga ng maliban dun sa sinabi ko kanina na all ages, all sexes, each organ system, and every disease entity. Ang pinagkaiba talaga ng family and community medicine sa ibang subspecialty, um, yung textbook definition niya is that we provide and we promote comprehensive healthcare not only for the individual patient, yung pumupunta sa clinic, pumupunta sa center, pumupunta sa ospital. Di lang yung pasyente yun ang inaalagaan namin, kung hindi yung kanyang pamilya sa konteksto ng komunidad at ng society. So, yun yung pinaka-pinagkakaiba niya talaga. Hindi lang siya, meron kasi kami tinatawag na biomedical na pagtingin sa pasyente, which is yung siguro siguro kapag ang karaniwan na experience o karanasan ng isang
tao sa medicine or sa medical na setting is that magpapa-check up ka, gagamutin ka, bigyan ka ng reseta, pauwiin ka na. That's it. Yun na yun. Para siyang transaction like. Sa Mm. medicine, isa sa yung biopsychosocial approach sa paggamot. More humanitarian siya na approach kung saan yun nga, hindi lang yung gamot, hindi lang yung pasyente yung ginagamot namin, ano yung mga factors na nagdulot sa pagkakasakit ng pasyente, ano yung mga factors na makapagpalala ng status ng pasyente, ano yung mga factors na pwedeng makatulong sa pasyente approach, spiritual factors, kino-consider din namin yun, and yung family niya, paano nakaka-apekto yung komunidad niya sa kalusugan niya. So, kung magbigay tayo ng example, kung meron, kunyari, isa sa mga pinaka-common na kaso na nakikita natin sa community ay, kunyari, bata na hinihika. Siyempre, may malaking genetic factor. So, kung meron ka mga kamag-anak na may hika, mataas ang possibility na magkaroon ka ng hika. Pero kasi, ang batang papasok na hinihika, ang isa sa mga tinitingnan namin is, may naninigarilyo ba sa bahay? So malaking factor yun na parang hindi lang yung pasyente, syempre bibigyan namin ng gamot, inhaler or nebulizer yung bata, pero ika-counseling din namin yung mga magulang kasi malay mo yung magulang pala yung naninigarilyo, diba? Kasama siya sa counseling namin. Ano yung mga pwede? So pwede yung mag-extend to yung tinatawag natin na smoking cessation counseling for the parents, kung yung parents yung naninigarilyo. Parang ganun. Parang in the short of it, pakialamero kami sa lahat ng bagay. Lahat pinapakailaman namin para lang sa ikabubuti ng pasyente. So, parang kung yun yung first contact ng patient, yun lahat pakakailaman namin. Pero, isa din sa nakakapag-set apart sa family medicine is yung continuing na meron kasi kami sa training namin, no? Sa training namin, meron kaming tinatawag na family health units. So, kapag ikaw naging pasyente ko, pwede mong ipa-check up sa akin ang mga magulang mo, ang mga buong pamilya yung ginagawa namin ng health plan. Ako, hindi sasabi, tuloy-tuloy yan. Kahit ano pang sakit ang makuha mo or maranasan mo, pwede kang bumalik sa akin, continue. Yun. Na parang may continuity of care. I know, if mapunta ka sa ER, ako nag-manage sa'yo sa ER, hanggang sa makapagpa-follow up ka sa akin sa OPD at yung mga subsequent mo na check-up, ako pa rin ang doktor mo. Yun yung emphasis nun. Hanggang sa gumin, pasyente kita. Yun yung pagkakaiba na pakailamero kami sa lahat ng bagay at dikit kami sa'yo hanggang sa matapos kami or hanggang sa matapos yung pagkakaiba niya. Okay. So nabanggit niyo po yung yung pagkakaroon ng health plan, 'di ba? So parang I think isa nga yun sa mga benefits nga ng pagkakaroon ng family doctor na isa lang yung parang from start to finish or whatever man. Parang merong isang nakatutok talaga sa for any kind of concern. Paano niyo maiengganyo yung mga wala naman talagang sakit to go to a doctor. So how can a primary care doctor help even when someone isn't feeling sick, ganyan? Ano yung pang-encourage, panghatak nyo sa mga tao na, uy, pakakailaman namin yung yung inyong health, ganyan? Dito pumapasok yung isa sa principles ng family medicine is yung preventive care. Kasi yung dito sa atin in the context of the Philippines, mas sanay tayo sa reactive care kung saan kung kailan ka lang may nararamdaman ko, doon ka lang magpapa-check up. Which is kunyari may risk factors ka kunyari high blood ka, may risk factors ka na mag-develop ng yung tinatawag natin na coronary artery disease which is a risk factor for heart attack. So, parang kunyari, uncontrolled lang yung BP mo or kaya may nararamdaman kang masama tas ibig sabihin pala na mataas na yung BP mo. Parang pag hindi natin siya na-control, mapupunta siya sa heart attack. So, parang yun yung parang nagiging process kapag reactive
care. Pero kasi pag sinabi nating preventive care, we try to start from even before the risk factors develop. So kung ikaw ay isang healthy individual na wala kang nararamdaman, we encourage them na you do your annual physical exams. If you have, we identify if there are risk factors present in a patient. So that includes not only the symptoms, but the personal or the social history. So for example, if you're a smoker, if you are an alcoholic beverage drinker, if you use illicit drugs, it the family medical history also factors into that. So if you have relatives, first degree relatives who have diseases that have high genetic implications like diabetes or even cancer, we try to identify that in the initial consultation. So we try to mitigate all those risk factors even before the disease develops, because that's more cost effective. That's what people don't get yet. Kasi nga tulad ng sabi ko, sa konteksto natin dito sa Pilipinas, reactive. Kasi syempre, katulad ng mga sinasabi ng kabataan, in this economy, di ba? Sa hierarchy ng needs ng mga Pilipino, hindi mataas ang healthcare. Kasi, Mm. ang kadalasan out of pocket kasi. So, parang kung ibig sabihin na magpapa-annual physical exam ako, pero wala akong ipang kakain sa susunod Mm. na araw para lang ma-afford yung annual physical exam na yun. Mm. Bakit? Bakit yun yung ipa-prioritize ko? Kaya nga, kadalasan yun nga, dun, saka lang nagpapacheck up ang pasyente kapag may nararamdaman na. Iyon yung ayaw Mm. natin. Kaya nga, ang pinopromote natin is preventive healthcare. So, I guess dun papasok yung tinatry na i-introduce ng DOH tsaka ng gobyerno, yung universal healthcare na parang mabigyan sana ng access ang sa isang primary care doctor, regardless kung family medicine doctor man yan or general practitioner, walang training, formal na training, no? Pero nakapasa ng boards. Dun yun papasok eh. Kasi kung maiengganyo mo sila, kung may easy access sila sa healthcare facilities, sa doktor, yun, kasi sa ngayon hindi siya accessible eh. Kaya hindi rin mo mahirap din silang iengganyo na magpa-check up kahit wala silang nararamdaman at Mm. hindi siya priority. So Mm. kung ang idealistic way of thinking is sana ma-implement ng maayos o masimulan na yung nagsisimula naman na pero magtuloy-tuloy yung implementation ng universal health care lahat ng level, sa lahat ng klase sa lahat ng healthcare or yung preventive care. Na kung saan, yun nga, um, bago pa magkaroon ng sakit, na monitor natin yung kalusugan ng isang Pilipino, ng isang Mm. ordinaryong mamamayan. Yun. Okay. Nabanggit niyo po yung efforts, 'di ba, yung healthcare universal healthcare, and then yung efforts ng DOH to inform everyone na, "Uy, meron tayong ganitong programa." But sa tingin niyo po ba paano mai-improve ng DOH yung, information, communication, education materials nila? May gano'n ba tayong factor na kailangang i-consider to help engage with the audience or the people na may ganito tayong programa that they can avail of? Atin kasing mga Pilipino, no, more of to see is to nakikita nila, Hmm. mas naniniwala sila kasi I think kung maayos man natin yung healthcare system natin na organized siya, that's the simplest answer I could think of, na maayos siya, na nakikita ng Pilipino na may access siya sa ganitong Hmm. programa. Um, may magpa-check up, may avail yung services. And Mm. also siguro ang problem kasi, isa sa mga bagay na nakikita ko sa problema nga natin ngayon is yung tinatawag natin na decentralized yung healthcare natin dahil nga sa pagkakaroon ng mga LGU. So, Mm. build up ng kada bayan, kada lungsod ay nag-iiba-iba. Depende doon sa income ng lungsod na yun.
halos Mm. hindi lahat nanggagaling sa central government, sa DOH. Mm. Mm. So malaking factor din yun na kung hindi ganun kalaki yung income mo Hmm. ng isang bayan, ng isang lungsod, hindi rin ganun kalaki yung magiging allocation nila para sa health. Example. Hmm. Another thing is that depende din sa priorities ng LGU. Kung regardless kung kunyari mayaman yung LGU pero hindi nila priority ang health, hindi kasama yun sa priorities nila. Hindi rin mapaprioritize yung health, hindi mo rin may emphasize yung uh, healthcare for the citizens. So, marami siyang, medyo intricate siya na factors. And then another is that, syempre, ang kalaban din natin ngayon ay fake news. So, Mm. yung kalaban natin sa accessibility is yung social media. So, mas madaling nakakaring sa, although ginagawa naman ng DOH yun, no, na meron silang public health units, kada hospital, ang mga LGU may mga public health units, pero yun nga, mas mabilis din kasing nakakarating sa normal citizens na yung fake news na mas naniniwala, mas, ano ba, siguro yung processing or yung delivery ng information na parang ang ginagamit nilang priority is yung eye-catching. So, medyo sinimulan nila ng scandalous or eye-catching yung isang TikTok video or reels or whatever. So, parang mas naengganyo na tingnan yun. Tingnan or panoorin yung pagdaanan ng oras ng ordinaryong mamamayan. So, Hmm. mas naengganyo sila. Mas nakikita nila yun. Kasi ang napapansin din namin, no, personally, ang napapansin din natin is yung mga infographics, hindi siya lahat eye-catching in the sense na merong ibang infographics na sobrang um, Dense. sa Ganun. Oo, information. heavy. Yes. Yeah. Masyadong Mm. dense. Meron namang Hmm. iba na baliktad na sobrang okay, catchy siya pero wala siyang laman. Yeah. At the same time, yun nga, hindi yung pagbabasa hindi rin sa ano kung marami kang babasahin hindi rin nila ang dami wala akong time magbasa niyan. Pero kung Mm. makita ka ng video na catchy video or like a short 30-second, 20-second video na dumaan lang yun Mm. na interesting siya na topic, no? Naengganyo mo yung mga tao. Kasi, yung mga ganun, parang, based lang sa experience ko din, based din sa mga nakakausap ko ng mga pasyente, ganyan, kapag may nagtatanong sa akin, doktora, may napanood kasi ako sa ganito. Mm. So, it needs work, honestly. And it falls also on our part to correct those misconceptions. Kasi nasa training din namin yun, yung tinatawag na emotionally critical misconception and sa counseling part na parang kung meron mang tinatanong namin, hindi namin hihintayin na sabihin ng pasyente na ganito, may napanood siyang ganito. Parang sa pag-explain namin, kunyari may na-diagnose kami ng, for example, diabetes. Na-diagnose kami ng diabetes, tinatanong namin yung pasyente, ano bang pagkakaintindi niyo sa diabetes? So, kung ano man yung makukuha namin na input galing sa kanila, dun we work from that. Kung may mga misconception sila doon base sa mga panood nila, base sa narinig nila sa kapitbahay. Lagi na yan. Ang mga Hmm. kapitbahay nila na doktor din. Ganun. Hmm. We start from there. We give time na i-explain yung disease process in terms that they could understand, but at the same time, we also correct whatever misconceptions or preconceptions that they have about the disease, which helps them understand and also encourages them to naengganyo sila kasi may nag-take ng time sa kanila na mag-explain. So, I guess, pero, syempre, ano din, ano naman ang laban ng isang doktor sa mas malaking sistema ng fake Hmm. news? Okay. Okay. Okay, nasa last question na tayo, Doc. Nabanggit niyo kanina yung parang merong misconception or meron kasing fear yung mga
mga Pilipino na kapag pumunta sila ng ospital, wala silang pambayad, may mga gano'ng hesitations, 'di ba? Or takot lang talaga silang kumausap ng doktor dahil sa gastos eventually kung ano man yung irereseta kunyari or kung ano yung, findings, ganyan. So, ano yung mo, ano yung message mo sa kanila? Ano yung mo para masimulan nilang maalagaan yung kalusugan nila? May pinanggagalingan namin kasi 'no, yung takot. So, bilang nga babalik ako doon sa training ko na ano yung pinanggagalingan ng takot na yun. So, puwede siyang bad experience 'no, so bad experience sa ibang doktor, okey. Isa din sa mga factors yung, yun nga yung pera 'di ba? So, una, kung bad experience sila sa ibang doktor, it falls upon me to change that misperception na lahat ng doktor o lahat ng healthcare professionals sungkit. Regardless, eto simula nung nag-training ako, simula nung med-student ako, siguro isa sa mga bagay na lagi kong pinapaalala sa sarili ko personally is that kahit ano pang pagod nararamdaman ko, hindi ko siya puwedeng ilabas sa harap ng pasyente dahil ang pasyente may nararamdaman din. So, as much as possible, I try to show compassion for these patients kahit ano pa ang mangyari, kahit na masigawan ako, kahit na iduro-duro ako. Kasi common siya na experience, especially sa government, sa dami ng pasyente din. Sa taas ng stress levels ng pasyente, ng staff. So, isa sa mga bagay siguro is try to do personally is try to be more compassionate. Whatever I feel whatever I feel during the consultation, whether it be negative or positive, I try to keep it so that I can show compassion to my patient and change their perception na lahat ng healthcare professional ay masungit, masama ang ugali, matapobre, gano'n. Kasi iba din yung iba din yung appreciation na nakukuha mo kapag sinabihan ka ng pasyente na, si doktora mabait yan, marunong yang mag-explain, gano'n. So, yun nga, nakakatulong sa akin yung training ko na gano'n yung pakikitungo ko sa pasyente. Pangalawa, yun nga, bilang experience namin dito sa government hospital, um, laging tinatanong sa amin ng pasyente na, "Magkano po ba 'yan? Malaki po ba ang mga gastos?" So, sa government hospital, meron naman kaming social service. So, may mga departamento sa ospital na makakatulong sa sitwasyon ng pasyente. Parang, puwedeng meron tayong tinatawag na malasakit center at saka yung social service na nakakahingi tayo ng tulong sa iba't ibang, nakakahingi tayo ng tulong 'no, merong pondo ang ospital para sa mga indigent na tinatawag o para sa kahit sa mga ordinaryong, Pilipino na kahit walang PhilHealth may nakalaang pondo para sa kanila 'no. Siyempre may kasamang paperwork pero nakakatulong yun para mabawasan yung iniisip nila tungkol doon sa nararamdaman nila at mga kailangang gawin para matukoy kung ano yung nararamdaman na yun, kahit yung gamot, 'no. So, meron tayong kasama yun sa amin, um, para lang mabawasan yung naiisip nila. At meron din namang mga, government agencies katulad ng DSWD, 'no, sa labas ng ospital na puwedeng hingan din ng tulong, 'no. Puwede namin yun part din yun kasi sa'min sa family medicine yung pagtingin sa community na nakapaligid doon sa pasyente. So, kung merong, facilities ang barangay, puwede nating i-refer sa barangay health center para hindi niya kaya na kung hindi niya kaya na bumili ng gamot sa labas, puwede nating i-refer sa health center kung ano yung available nila na gamot, nag-a-adjust tayo dun. Gano'n din yung mga laboratory, kung ano yung pinakamalapit na puwedeng laboratory na hindi kailangang gumastos ang patient, puwede naman nating gawin yun. So, hindi lalo dito sa government hospital gano'n ang ginagawa namin. So, hindi lang siya hindi lang siya tumingin ng pasyente, gamutin mo siya, paalisin mo siya, bahala na siyang gumawa ng paraan. Hindi gano'n yung ginagawa namin dito. Kailangan matulungan namin sila na ma-facilitate
yung mga kailangan nila para sila ay gumaling at manatiling malusog. Okay. Maraming salamat po, Doc. Baka meron pala kayong, yun lang naman yung mga tanong from my end. Pero baka meron kayong final message sa ating listeners na mahikayat silang magpa-doktor or walang dapat talagang ikatakot if you want to get yourselves checked or kung merong nararamdaman, pumunta sa pinakamalapit nilang health center, ganyan. Baka may last message po kayo. Ayun, kung meron pinakamalapit na family medicine doctor sa inyo, no, kahit ano pa man ang inyong nararamdaman, physical man, emotional o spiritual, all in one kami. So, pwede kayong lumapit sa amin, lahat ng inyong problema, kaya namin gamutin para hindi na siya lumala. Hmm. Ah, at yun nga, ang inyong mga doktor, gagamutin kayo niyan kahit anong yan. Okay, maraming salamat po ulit. So, yung mga listeners natin na gustong magpa-check, nasa Jose Reyes Memorial Medical Center lang po si Doc. Hanapin niyo lang po siya. De joke lang. So, maraming salamat po ulit, Doc, sa oras ninyo. Sana maimbitahan namin ulit kayo or yung mga kapwa niyo residente diyan sa ating programa para naman marinig rin natin yung mga kwento nila ano. 'Yun. Maraming salamat po ulit. So, this has been, Doc Radio is in at hanggang sa muli po sa ating mga listeners. Magandang araw po sa lahat.